Sa Doña Imelda, Quezon City, unti-unti nang tumabigi ang isang retaining wall nang una namin itong bisitahin noong nakarang taon. Dapat sana'y magsisilbi itong proteksyon ng mga residente sa tuwing tumataas ang tubig sa ilog. Pero nasira ito nang manalasa ang bagyong Karina at habagat. Isa ang pamilya ni Princess sa mga kinailangang ilikas noon dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog. Ang kanyang 4 na buwang gulang na anak, pilit niyang iniaabot sa mga kapitbahay na lumusong na sa lagpas taong tubig baha. Ang ibang residente, lumalangoy na palabas ng iskinita. Habang ang iba, umakyat na sa mas mataas na palapag ng kanilang mga bahay. Makalipas ang 1 taon, muli naming binalikan ang pamilya ni Princess at ang retaining wall sa kanilang lugar. Nandito kami sa looban nitong isang bahagi nitong barangay Imelda na malapit sa San Juan River. Ito yung pinoproblema ng mga residente rito. Nung panahong binabayo sila ng bagyong Karina nung nakaraang taon, ito yung retaining wall na nagka-problema. Tingnan nyo naman, meron ng espasyo sa pagitan nitong mga bakal. Ito yung pinapangambahan nila, lalo na kapag may masamang panahon, tumataas yung ilog, yung tubig mula dyan, dire-diretso na sa kanila. Kaya mula nun, ay papataas na ron ng papataas yung mga nararanasang pagbaha ng mga residente dito. Princess, ito yung anak mo. Opo. Ilang buwan siya nun? 4 months po. Di ba basang-basa kayo niyan? Opo. Kahit nga po ako na di marunong lumangoy nag-take ng risk na makatalon para makalipat po kami sa mas mataas na bahay. Yung experience nyo na yan, ano yung iniwan sa isip mo lalo na ngayong mag-uulan? Natakot na po, syempre, na sana hindi na maulit-ulit yung ganyan kasi wala po talagang kahit anong paghahanda yung nangyari sa amin yan. Walang pagkain. Dahil hindi pa rin nare-repair ang retaining wall sa kanilang lugar, nangangamba si Princess na baka mangyari na naman ang pagbaha sa kanila. Gaya niyan, tag-ulan na naman po. Yung mabibigat na gamit, inakyat na po namin. Kumbaga yung mga nandito na lang po sa baba, yung mabilis na lang namin may akyat kung sakaling andyan na ulit yung tubig. Ang nangyaring paglubog sa kanilang lugar nung nakarang taon, sariwa pa raw sa alaala ni Jeveline. Ayan, pag makulimlim pa lang, kinakabahan na ako, ma'am. Natatakot talaga ako. Di ba, ito po yung bahay namin. Nung naabot po to, umakyat kami dito sa 2nd floor. Tapos nung mga 11 PM yata, hindi, basta mga ganun. Sumisigaw yung kapitbahay namin, may tumutunog daw, akala ko bahay nila. Yun pala, ito na. Lumalayo na siya sa bahay. Takot, trauma, stress. Syempre, bagong panganak po ako nun 11 days pa lang. Isa pa sa kinakatakot ng mga residente rito, hindi lang talaga yung baha. Yung baha kapag tumama sa gabi, yan ang isa sa pinoproblema nila. Dahil yung kanilang lugar, kanilang madadaanan, sobrang kipot at napakadilim, napakadelikado, lalo na kapag madali ang evacuation. Ito ba yung tirahan mo? Opo, sir. Kayo ba nagre-renta dito o sa inyo to? Sharer po. Kanino ka nakikishare? Sa mama ko po to. Asan si Mister? Nasa trabaho pa po. Paano mo hinahanda yung sarili mo, pamilya mo? May go bag ako. May Saan mo lamang natutunan yun? Sarili mo na. Opo, tsaka Sige, sa mga ano napapanood. naman yung go bag Ito mo? po. Damit lang po ito, tapos mga birth certificate, mga requirements ng asawa ko sa trabaho. Ready ka na na. Flashlight, kandila. Ito ba gumagana pa? Ay, sana gumagana. Oh, Ay, yes, gumagana. battery na pa. lang po lang. Oo. Kandila, tapos Kandila, lighter po. Lighter. Kung tutuusin, maituturing na danger zone ang tirahan ni na Princess at Jeveline. Pero wala naman daw silang ibang malilipatan. Kinuna namin ng pahayag ang DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management para tanungin kung bakit hindi pa rin nagagawa ang tumabiging retaining wall sa Doña Imelda. Last December, nag-start na kami mag-repair. Kagaya nito mga semento na to, ang unang scope of work kasi na gagawin namin dapat for the repair
is to remove the pile cap. Yung konkreto na yan, tatanggalin namin yan. Kompleto ng bakal yan. Tapos na namin yung pagtanggal ng concrete. And then the next phase is mag-extract na kami ng sheet pile and then the-drive namin uli siya ngayon to form dun sa na-bridge na river wall na sheet pile. Ito ngayon yung equipment namin, ready na to for immobilize na namin yan doon. Ipinakita rin namin sa isang structural engineer ang tumabiging retaining wall para mas maintindihan ang dahilan ng pagkasira ng river wall. Wala po ako napansin na tie box or yung kanyang anchor. So ito yung nagsisilbing panghila sa kanya na anchor sa existing na lupa. So kahit po kasi magtayo tayo ng slope protection, kung wala namang humihila sa kanya sa side ng lupa, possible po itong itulak lang, lalo na kapag umuulan. Sino po ang gagawa, sir? Panibagong budget po ulit ito? Kontraktor namin dati, sila ang gagawa nung nasira. Wala naman sigurong cost na mai-incurred siya dun sa namin kasi nagkapag-issue na kami ng certificate of completion sa kanila. Nasa kanila pa rin responsibilidad yung pag-repair po nun.